Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Pero dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Sinaktan mo ako dahil totoo. Pero para sabihin ko sa'yo, kahit ikaw na ang pinakahuling babae sa mundong ito, hindi kita papatulan. Bawiin mo ang sinabi mo, Nathan. Bawiin mo! At bakit ko babawin, Ninang? Totoo naman sinasabi ko May gusto sa akin si Ma'am Sophia. Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Anong nangyayari sa'yo, Nathan? Nakatapos ka lamang ng pag-aaral mo? Naging pulis ka lang? At naging hippie ka lang ng pulis? Ay naging bastos ka na? Sige, Inang. Patuloy ninyong ipabukas sa akin sa harapan ni Ma'am Sophia ang pagtalikod ninyo sa akin bilang anak ninyo. Wala namang ibang magaling dito kundi si Ma'am Sophia. Kailangan ko bang sabihin sa inyo na nasasaktan ako sa tuwing kinakampihan ninyo si Ma'am Sophia? Sa halip na ako ang kampihan ninyo dahil anak ninyo ako. Hindi kita anak! Sean! Anong sinabi mo, kuya? Si Nathan na dati kong kaklase? Ay hinuli ka? Oh, ang walang iyang lalaki yan. Walang utang na loob. Sa kabila ng pagpapaalala ko sa kanya na kapatid kita pero hinuli pa rin niya ako. Sigurado ka ba, kuya? Oo. Naging pulis lang ang gago. Kaibigan mo yan. Alam mo, umasta. Kala mo kung sino Baka naman may kasalanan kang ginawa, kuya. Kaya hinuli ka ni Nathan. Sabihin na natin meron na. Pero nakikusap nga ako sa kanya Ano ba naman yung pagbigyan niya ako? Total, kapatid mo ko, di ba? At isa pa,
Kahit man lang sana, pagtanong ng utang ng loob kay Papa, hindi na ako hinuli. Pero hinuli pa rin ako eh. Paano naman kasi? Nagpapalapad yata ng papel kaya walang pakialam. Kahit na masakasaan niya ang damdamin mo na kapatid ko. Ganun ba? Walang utang na loob pala ang Netan na yun, ha? Sa kabila ng magandang ipinakita ko sa kanya, eh. Hindi niya pinalampas ang maliit na kasalanang ginawa mo. Makikita ng Netan na yun. Pag muling nag-cross ang landas namin, ipapamukha ko sa kanya ang kawalan niya ng utang na loob. Anong sinabi ninyo, Inang? Hindi ninyo ako anak. Ha, Inang? Hindi ninyo ako anak? Sean. Ma'am Sofia. Sagutin niyo ako, Inang. Totoo bang hindi ninyo ako anak? Oo, Netan. Hindi kita anak. May totoo kang ina. Patawarin mo ako kung pinaniwala Manloloko kayo, Inang. Manloloko kayo! Hindi man kita totoong anak, ay naramdaman mo naman ang pagmamahal ko sa iyo bilang ina mo. Hindi totoo yan. Kaya pala hindi niyo man lamang ako maipagtanggol sa harapan ni Ma'am Sophia. Dahil hindi ninyo ako totoong anak. Kaya pala si Ma'am Sophia na lamang lagi ang kinakumpihan ninyo. Dahil hindi ninyo ako anak. Netan! Netan! Ma'am Sofia. Yaya, Sean. Patawarin mo ako, Ma'am Sofia. Nabigla lamang ako. Nabigla lamang ako. Ampun lamang pala ako. Ampun lamang pala ako. Netan, sandali lang. Hinahabol pala ako ni Inang. Netan, matanda na ako. Hindi ko na kayang tumakbo pa. Bakit niyo ba kasi ako hinahabol pa? Mag-usap tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Hayaan mo akong makapagpaliwanag. Ano pang kasinungalingan ang ipapaliwanag ninyo sa akin? Palinaw ang natuklasan ko. Niloko niyo lamang ako. Binuhan ninyo ako sa kasinungalingan. Hindi ka man nanggaling sa akin. Pero totoo ang pagmamahal na niukol ko sa iyo. Anak kita, Netan. Binuhay ninyo ako sa kasinungalingan, Inang. Sa pala kayong manloloko. Mapagpanggap kayo, Inang. Sige, sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. At kung niloko man kita, sa pagmumulat sa iyo bilang ina mo, pero maniwala ka, totoo ang pagmamahal ni niukol ko sa iyo bilang anak ko. Tama na ho, Inang. Sapat na sa akin ang malaman ko na hindi ninyo ako totoong anak. Salamat na lamang sa mga pagkukunwaring pagmamahal at pag-aalaga ninyo sa akin. Salamat na lamang, Inang. Netan, Masakit niyo sa akin. Pero kailangan gawin ko na lumayo ako sa inyo. Netan. Paalam, Inang. Paalam. Kaya pala lagi na lamang kinakampihan ni Inang si Ma'am Sophia sa halip na ako. Yun pala, hindi niya ako anak. Sakit-sakit naman ito. Wala na nga akong kasintahan. Nawala na rin ako ng ina. Lungkot-lungkot naman.
Para yata hindi ko makakaya ang bigat ng dibdib ko. Teka, si Althea. Siya na lamang ang pwede kong matagpuan sa mga ganitong pagkakataon. Tatawagan ko siya. Sana hindi busy si Althea para masamahan niya ako sa panahong ito na kailangan ko ng makakasama. Oh, Netan? Bakit ka napatawag? Anong kailangan mo? Althea, kailangan ko ng makakausap. Pwede ka ba? Ang sarap ng buhay mo, no? Kung nasa kagipitan kay, ako ang tinatakbuhan mo. Pero kung ako naman ang nangangailangan ng pang-unawa at konsiderasyon mo, ay binabaliwala mo ako. Anong ibig mong sabihin? Oh, hindi ba? Ngayong nangangailangan ka na naman, ako na naman ang tinatakbuhan mo. Pero pag ako ang nangailangan ng tulong mo, ay tinatalikuran mo ako, hindi ba? Ha? Kailan ka nangailangan na tinalikuran kita? Nagmamang-maangan ka pa. Hindi kita maintindihan, Althea. Wala akong matandaang humingi ka sa akin ng tulong na hindi kita tinulungan. Nang magkaroon ng traffic violation ang kuya ko, bakit mo siya hinuli? Ha? Malit lang na violation na yun, pero hinuli mo pa rin. Sa kabila ng pagpapakilala niya sa'yo na siya ay kuya ko, ay hinuli mo pa rin siya. Ano bang pinagsasabi mo? Wala pa akong hinuhuli. Kung traffic violation ang pinag-uusapan. Dahil sa narcotics drug ako naka-assign. Sinungaling! Althea? At ang pinakamasakit na ginawa mo sa akin ay nang agawin mo ang posisyon ni Papa. Anong sinabi mo? Inagaw ko ang posisyon ni Papa mo? Oh, hindi ba? Nabakanti lamang ang posisyon ng Papa ko dahil na-hospital siya at naparatangan ng hindi totoo ay sinamantala mo naman. Samantalang si Papa ang nagpasok sa'yo sa departamento ng pulisya. Althea, maniwala ka. Wala akong alam sa mga sinasabi mong pang-aagaw ng posisyon ng Papa mo. Ang sabihin mo, wala kang utang na loob. Nasaan na kaya ngayon si Nathan Jayasyon? Kanina ko pa siya tinatawagan. Labis na nasaktan si Nathan. Kitang-kita ko ang hinanakit niya sa akin. Palipasin muna natin ang kanyang galit at saka natin siya muling kausapin. Patawarin mo ako, Ma'am Sofia. Kung hindi ko napanindigan ang pangako ko sa iyo, na kahit anong mangyari, ay hindi ko sasabihin sa kanya ang totoo. Naiintindihan kita at hindi kita sinisisi. Ito daga marahil ang kasabihang walang lihim na hindi nabubunyag. Nabigla lamang ako. Nadala ako ng galit ko nang marinig ko ang mga maling paratang niya sa iyo. Nandyan na yan. Wala na tayong magagawa pa. Kung nakontrol ko lamang sana ang sarili ko, di pa malalaman ni Nathan na hindi ko siya tunay na anak. Huwag mo nang isipin dyan. Nagyari na. Hindi na natin pwedeng ibalik pa. Ang tagi lamang magagawa ngayon ay alalayan siya dahil durog na durog ang kanyang puso. Oo nga eh. Kung kailan pa nawala si Mabel, saka naman na itaon na malaman niya ang tungkol sa kanyang pagkatao. Ano kaya kung puntan mo siya sa presinto? Kahit hindi ka kausapin, ang importante ay malalaman mo kung nasaan siya ngayon at kung ano ang kanyang kalagayan. Sige, mamayang hapon ay pupuntahan ko siya sa presinto. Wala na ang mga mahalagang tao sa buhay ko. Wala na si Mabel. Sinang naman
Nag-iisang tagbuhan ko sa mga pagkakataong wala akong malapitan. Ay niloko ako. Hindi ko pala siya totoong ina. At si Alten ay inaasahan kung pwede kong tagbuhan sa mga ganitong pagkakataon. Ay galit din sa akin. Pinagbibintangan ako ng walang katotohanan. Saan ako pupunta ngayon? Saan ako lalapit? May kwenta pa ba ang buhay ko? May kwenta pa ba? Binabati kita, anak, sa iyong pagkapanalo at isa ka ng congressman ngayon. Salamat, Papa. Malaking tulong sa aking pagtakbo ang perang ibinigay ninyo sa akin. Anak kita, Brando. Hindi pwedeng hindi kita suportahan. Kasi nga pala, anong plano mo sa unang 3 buwan na bilang pagka-congressman? Tulad ng ginawa ng congressman na pinalitan ko, Papa. Hihingi ako ng tulong pinansyal sa national government para mapaganda ang ating distrito. At sa mga susunod na buwan, ako naman. Anong ibig mong sabihin? Ako, Papa, ibig kong sabihin ako naman ang magpapakitang gilas sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng paggawa ng batas kung saan pakikinabagan ng lahat ng mga nasasakupan ko. Mabuti, anak, at mayroon kang magandang plano sa iyong distrito. Muli akong nadistino sa bayang ito. Matagal ding panahon wala ako dito. Halika na, kumain na tayo. Ha? Ikaw pala. Sige, mauna ka na. Kailangan ko pa kasing tapusan to. Mamaya na yan. Isa pa, hindi na ikaw may trabaho niyan. 2 oras na lamang mag-duty na tayo. Kailangan din kasi nating pag-aralan ng posibleng mangyayari. Alam mo na, hindi natin hawak ang kaisipan ng mga kriminal. Believe na talaga kami sa iyo, Nathan. Determinado ka talagang paghirapan ng promotion mo. Bakit mo naman nasabi yan? Ito nasagap ko lamang na chismis pero alam kong totoo. Na anong chismis? Na dati ka raw pulis sa estasyon na ito. Ha? Oo, dati akong naidistino sa presintong ito. Kaya lang hindi magandang nangyari. Kailangang mailipat ako sa ibang presinto. Ano bang nangyari? Naku, wag mo nang alamin. Dahil personal yon. At ayaw ko nang balikan pa ang nakaraan. Ang mabuti pa, pumunta na tayo sa kantina. At kanina pa ako nagugutom. Halika na. Nakakapanibago naman ang trabaho ito. Mag-iisang linggo na ako bukas. Pero hanggang ngayon, naninibago pa rin ako. Wala nang ibang pinag-uusapan, kundi pag-ispiya sa mga taong gumagawa ng krimen. Pero kailangan sanayin ko ang sarili ko. Mataas ang sahod ko dito.
kumpara dun sa trabahong ibinigay sa akin ng kaibigan ko. Malaking tulong sa pamilya ko ang trabahong ito. Lalo na ngayon at nagdadialysis si Itay. Dumating na ba ang bago nating sekretary? May boses babae. Kahit pala papaano ay may babaeng napapadpad dito. Malamang, kliyente na naman ng security agency na to. Ikaw ba ang bagong sekretary ng security agency na to? Opo, good morning sa'yo. Good morning. Pero, teka, parang namumukhaan kita Ako rin, parang nagkita na tayo. Pamilyar ang mukha mo sa akin Hindi ko nga lang matandaan kung saan tayo nagkita. Ako rin, parang namumukhaan kita. Hindi ko rin alam kung kailan tayo nagkita. Basta, pamilyar ang mukha mo sa akin. Teka, trabahador ka rin ba dito? Ha? Hindi. Ako ang manager ng security agency nito. Talaga? Manager ka sa security agency na to? Paano hindi ako magiging manager ng security agency na to Papa ko ang may-ari. Oh, kaya naman pala. Siguro naman, sa paglipas ng panahon maaalala din natin kung saan tayo nakita. Teka, gusto mo ba ang trabaho mo dito? Ang ibig ko sabihin dahil madalas kang maiwang mag-isa. Wala kang kausap. Okay lang ako. Mataas nga ang sahod at magaan lamang ang trabaho. Walang dahilan para hindi ko magustuhan ang trabahong to. Teka, naalala ko na kung sino ka. Hindi ba't ikaw yung girlfriend ni Netan? Hindi ba? Ikaw? Ha? Ano kaya ang mangyayari ngayong nagtagpo ang landas ni Mabel at Althea? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.